Kalat sa mga tindahan at sa iba't ibang sulok ng bansa ang The Original Tipas Hopia. Isa itong magandang indikasyon na may demand sa kilalang panghimagas at meriendang ito. Bukod sa masarap, kilala ang naturang Hopia brand dahil sa iba't ibang flavors nito tulad ng munggo, ube, pandan at yema. Mayroon din itong pastillas flavor, pati na rin ube pastillas, chocolate pastillas at marami pang iba. Sino mag-aakala na mula sa puhunang 500 piso ay lalago ang business na ito na ine-export din sa ibang bansa? Sa isang mataong sulok ng Taguig City sa barangay ng Ibayo, Tipas, sumibol ang isang hindi inaasahang yaman ng kulturang Pilipino. Isang munting panaderya na kalaunay magiging tahanan ng isa sa mga pinakaminamahal na produkto sa larangan ng pagkaing Pinoy, ang Hopiang Tipas. Nagsimula ang lahat noong 1965 nang magbukas sina Pedring at Belen Flores ng isang maliit na panaderya na ang pangunahing produkto ay ang karaniwang tinapay tulad ng pandesal, monay at ensaymada. Sa panahong iyon, wala pa silang malinaw na layunin na palawakin ang kanilang negosyo, bagkus ang kanilang hangarin lamang ay magtaguyod ng isang disenteng kabuhayan para sa kanilang pamilya. Ngunit sa paglipas ng mga taon at sa patuloy na pagbabago ng panlasa at pangangailangan ng mga mamimili, napagtanto ni Belen na kilala sa kanilang komunidad bilang Inang Belen na may puwang pa sa merkado para sa isang produktong noon ay kadalasang iniuugnay lamang sa mga Tsinong panaderya, ang Hopia. Noong 1988, sa halagang 500 piso, sinimulan niyang gawin ang kauna-unahang bersyon ng kanilang Hopiang munggo, mano-manong ginawang produkto gamit ang mga simpleng sangkap at niluto sa tradisyonal na kalan na pinapainit ng uling. Sa kabila ng limitadong kagamitan, lumitaw agad ang husay ni Belen sa pagtitimpla ng lasa. Isang timpladong hindi lamang nakalulugod sa panlasa, kundi may taglay na damdaming tila bumabalot sa bawat kagat. Ang Hopiang ito ay mabilis na tinangkilik ng mga residente. Sa araw-araw, halos hindi na ito sapat sa dami ng bumibili. Nabuo sa panahong iyon ang reputasyon ng Tipas Hopia bilang isang produktong may kalidad at pusong Pinoy. Habang lumalaki ang pangangailangan, kinailangan ding palawakin ang produksyon. Sa tulong ng isang kamag-anak, nang hiram ng 5,000 piso ang pamilya upang makabili ng karagdagang kagamitan. Sa kabila ng kakulangan sa modernong teknolohiya, ginamit nila ang sipag, tiyaga at diskarteng lokal upang mapanatili ang kalidad ng produkto. Mula sa simpleng paglago gamit ang sidecar, unti-unting lumawak ang distribusyon ng Hopia sa iba't ibang panig ng lungsod. Hindi nagtagal, umabot na rin ito sa mas malalayong pook at naging isa sa mga pangunahing pasalubong na iniuwi ng mga taga Metro Manila. Hindi naging madali ang lahat ng ito. Isa sa mga mahalagang aspeto ng pagunlad ng Tipas Hopia ay ang aktibong partisipasyon ng buong pamilya. Si Pedro, anak ni Belen at ang kanyang asawang si Susana ay naging mahalagang katuwang sa pagpapalawak ng negosyo. Sa ilalim ng kanilang pamumuno at sa tulong ni Mang Ben, isang bihasang panadero na ipasa sa bagong henerasyon ng sining ng paggawa ng Hopia. Noong 1989, itinayo nilang mas malaking tindahan ng pinangalanang Ribbonets Bake Shop. Subalit hindi nagtagal, isang sunog ang sumira sa kanilang bagong tayong negosyo. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ito ng pamilya bilang inspirasyon upang muling bumangon. Sa ikalawang pagkakataon, itinayo muli ang kanilang panaderya, mas matatag at mas determinado kaysa dati. Ang Tipas Hopia ay lumago hindi lamang sa dami kundi pati na rin sa lawak ng lasa, kundi pati na rin sa lawak ng panlasa. Mula sa orihinal na Hopiang munggo, nadagdagan ang kanilang mga produkto ng iba't ibang uri tulad ng Hopiang ube, Hopiang baboy, yema at pastillas. Sa bawat variant, sinikap nila mapanatili ang balanseng lasa at ang katangi-tanging balat ng Hopia. Malutong sa labas ngunit malambot at makrema sa loob. Ang natatanging balanse ng tamis, tekstura at damdamin sa bawat Hopia ang nagpatibay ng tatak ng Tipas Hopia sa puso ng mga Pilipino. Hindi may kakailang naging impluwensya ng Tipas Hopia sa kulturang pagkain ng bansa. Ginagawa itong pasalubong ng mga bumibisita sa lungsod, pabaon ng mga OFW at regalo sa mga kapistahan at okasyon. Maging ang mga turista ay natutuwang tikman ito bilang bahagi ng kanilang karanasan sa lutuing Pilipino. Sa bawat kagat ng Hopia, nadarama ang kasaysayan ng isang pamilyang sama-samang nagsikap upang makamit ang tagumpay. Lumawak ang distribution nito,
hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibang bansa. Sa kabila nito, nanatiling mapagpakumbaba ang pamamalakad ng negosyo, nanatili sa puso ang mga aral ng mga nagtatag nito. Isa sa mga haliging pinanghawakan ng pamilya Flores ay ang malasakit hindi lamang sa produkto kundi lalo na sa mga taong tumutulong sa kanilang negosyo. Ayon kay Inang Belen, mahalin ninyo ang mga tauhan ninyo dahil sila ang bumubuhay sa negosyo. Isa itong prinsipyong pinanghahawakan ng pamilya hanggang sa kasalukuyan. Ganon din ang paalala ni Pedring, hanapin kung ano ang kailangan ng tao at iyon ang ibigay nyo. Ang dalawang prinsipyong ito ang nagsilbing gabay sa pamamalakad ng kanilang negosyo, nakatuon hindi lamang sa kita kundi higit sa lahat sa paglilingkod at pakikipagkapwa. Ngunit tulad ng maraming matagumpay na produkto, hindi rin naiwasan ng Tipas Hopia ang mga hamon. Sa kasikatan nito, may mga naglabasang peking produkto, partikular sa ibang bansa tulad ng Middle East. Ginaya ang kanilang packaging ngunit hindi nakuhang gayahin ng lasa. Ito'y naging dahilan ng kalituhan sa mga mamimili at ng ilang reklamo sa social media at mga tindahan. Bagamat ito'y patuloy ng kasikatan ng Tipas Hopia, nagsilbi rin itong babala sa pangangailangan ng proteksyon sa intelektual na ari-arian at ng pangangalaga sa orihinal na tatak na may kasaysayan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang Tipas Hopia bilang isang huwarang kwento ng tagumpay ng isang pamilyang Pilipino. Isa itong kwento ng pagtsatsaga, pagkakaisa at pagmamahal, hindi lamang sa produkto kundi sa mismong pinanggalingan nito. Ang hopia na dating gawa sa simpleng sangkapay ngayon kinikilala bilang bahagi ng kulinaryang pamana ng Taguig City at ng buong bansa. Ang Tipas Hopia ay hindi lamang isang tinapay. Ito ay simbolo ng Pilipinong masipag, malikhain at may malasakit. Sa bawat piraso nito ay nakaukit ang kasaysayan ng isang pamilyang hindi sumuko sa hamon ng buhay. Bagkus ay ginamit ang bawat pagsubok upang magpatuloy, magtagumpay at magbahagi ng tamis. Hindi lamang sa panlasa kundi sa puso ng mga Pilipino. Mula sa isang maliit na panaderyang itinayo noong 1965 ni Pedring at Belen Flores sa Ibayo, Tipas, Taguig, lumago ang Tipas Hopia bilang isa sa pinakakilalang produkto ng pagkaing Pilipino. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang sipag, tiyaga at pagmamahal ng isang pamilyang hindi kailanman bumitiw sa kanilang pangarap na makapaglingkod sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng masarap at abot-kayang hopia. Pagkaraan ng ilang dekada, sa gitna ng mga pagsubok, kabilang na ang sunog, limitadong puhunan at pamimeke ng produkto sa ibang bansa, na natiling matatag ang negosyo. Isa sa pinakamahalagang dahilan ng katatagang ito ay ang pagpasa ng pamumuno mula sa isang henerasyon tungo sa susunod, isang transisyong hindi lamang batay sa dugo kundi sa dedikasyong ipagpatuloy ang misyon ng pamilya. Sa kasalukuyan, ang Tipas Hopia ay pinamumunuan na ni Alicia Flores Santa Ana, anak ni Inang Belen at Pedring. Sa kanyang mga kamay, patuloy na lumalago ang negosyo habang pinangangalagaan ng orihinal na kalidad at panlasa ng kanilang produkto. Hindi niya basta binago ang hopia upang sumabay sa uso. Bagkus, pinayaman niya ito at pinanatili ang tradisyonal na pamamaraan ng paggawa habang binubuksan ang negosyo sa mas malawak na merkado. Ang pamumuno ni Alicia ay hindi lamang pagpapatuloy ng negosyo kundi pagdadala rin ng isang pamana. Dala niya ang aral ng kanyang mga magulang, ang kahalagahan ng malasakit sa empleyado, tapat na serbisyo sa mamimili at paggalang sa kulturang Pilipino na siyang pinagmulan ng kanilang produkto. Sa paglipas ng panahon, maaaring magbago ang paraan ng paggawa, ang uri ng hopia at ang anyo ng distribusyon. Ngunit habang ang Tipas Hopia ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang tagapagmana na may malasakit at pangarap, mananatili itong matamis at simbolo ng pagkain Pilipino at ng pamilyang naniniwala na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa tahanan.